Kailangan pa ni Kiefer na makigamit ng phone ng security guard ng condo nito para lang makausap si Gail. Nalaman niyang nasa bahay ito ng parents nakatira at hindi na umuwi sa condo. Binigyan niya ito ng ultimatum na kapag hindi ito umuwi sa condo ngayon, pupuntahan niya ito sa bahay at siya mismo ang magsasabi sa parents nito na buntis ito. Halatang-halata kasi dito kaninang umaga na ayaw ipaalam ni Gail sa parents nito na may ugnayan sila. Nakuha naman niya ang sagot ni Gail na pupunta ito at maghintay siya. Pero agad din siyang umalis para salubungin si Gail. Ayaw man niya pero kamundot niya palagi ang mga bodyguards niya. Umasim ang mukha ni Gail nang makasalubong niya si Gail sakay ng motor nito. Hindi niya kita ang mukha nito dahil sa helmet na suot pero dahil kilala na niya si Gail, hindi na niya kailangan makita ang mukha nito. Figura pa lang ng dalaga, alam na niya ito ang babaeng tinitibok ng puso niya. Ang lakas naman ng loob nito magmotor. Paano kung buntis talaga ito? Balak ba nito ipahamak ang anak nila? Mabilis siya nag-U-turn para sumunod dito pabalik ng condo building nito pero dahil nakamotor ito, madali itong nakarating ng condo habang siya naman ay medyo naipit sa konting traffic dahil sa kotse niya. Sinabi lang sa kanya ng guard na nasa taas na daw si Gail kaya agad na siyang sumunod sa unit nito. Nakakaisang katok pa lang siya ay bumukas na agad ang pinto at iniluwa ang nakasimangot na si Gail. Walang imik ito nang binuksan ng malaka ang pinto saka siya iniwan at siya na nagsarado ng pinto at sumunod dito mapapasok. Mula sa backpack nito nakita ni Kiefer ang paper bag na inilabas nito na ibinigay niya kaninang umaga. Kapag ba nag-positive ito, ano balak mo? Tanong ni Gail. It's up to you. Hindi kita pipilitin sa isang bagay na hindi mo gusto. Wika ni Kiefer. Pagak namang tumawa si Gail. Wow, coming from you? Talaga ba, Kiefer? Umirap naman si Kiefer. Hindi counted yung nangyari sa atin the other night. You provoked me. And this, pinipilit lang kita dahil gusto ko makasigurado dahil ayoko din magkamali ng desisyon. At ano naman balak mong gawin, Aber? Tanong ni Gail. Stop loving you and move on forward. Pagsinungaling ni Kiefer. Hindi agad nakasagot si Gail. Kapag buntis ka naman, maghalo na ang balat sa tinalupan. Tatalupan ulit kita. Ihiga kita dyan sa kama mo. Direktang wika ni Kiefer sabay ngisi. Umiling lang si Gail sa kabitbit ang paper bag na pumasok na siya ng kwarto na agad na sinundan ni Kiefer na ikinasalubong ng kilay ni Gail. What? Sasama ako. Gusto ko makita. Sabay nating tingnan. Sagot naman ni Kiefer. Baka gusto mo na din ako samahan sa banyo at abangan mo ang pag-ihi ko. Sarkastikong wika ni Gail. Pwede naman. Gusto mo ba? Kasi ako, parang gusto kong bisitahin ang lalabasan ng bata. Medyo masikip pa, baka mahirapan lumabas si baby. Tutulungan kitang paluwa. Okay, fine. Joke lang, masyado ka naman tensyonado. Bulalas ni Kiefer nang magulat na maglabas na ng baril si Gail at basta na lang iyong ikinasa pero hindi naman ito itinutok sa kanya. Akin na yan. Umihi ka na, bilisan mo. Damihan mo ng ihi ha. Bilin pa ni Kiefer na inagaw sa kanya ang paper bag na hawak. Pumasok naman siya sa banyo at tiniyak na nakalak ang pito mula sa bulsa ng 6 pockets niyang cargo pants. Inilabas niya ang isang specimen bottle na may lamang ihi. Ipinuslit lang niya iyon sa laboratory sa headquarters. Urine sample iyon na isang lalaking nahuli na inirequire na medical examination dahil isa itong rapist. Tapos na iyong gamitin at dapat itatapon na pero kinuha niya ng pasimple. Medyo nakakadiri iyon pero kailangan niyang tiisin. Hindi pa siya handang malaman kung buntis ba talaga siya o hindi. Kailangan lang niyang itaboy sa isipan samantala ni Kiefer ang possibility. Buti na lang, kilala niya ang likaw ng bituka ni Kiefer kaya naisip na niyang ipipilit itong gamitin ang mga PT. Naghanap siya ng pwedeng pagsalina ng ihi na gagamitin. Nakita niya ang maliit na base na ginagamit niya kapag naglilinis siya ng mga baril niya. Kinuha niya iyon at isinalin ang ihi. Hey, Gail! Ano ba? Ang tagal mo. Isang drum ba ang iniihi mo? Reklamong sigaw ni Kiefer. Magantay ka nga. Hindi ako naiihi kaya mahirap ipilit ang ayaw. You're right. Whatever. Bilisan mo na. Sigaw pa nito. Napangisin na lang naman si Gail. Gustong matawa ni Gail. Kala mo naman totoong ihi niya yung ginamit nila ni Kiefer. Parehas pa silang mukhang tangang nakaabang sa result. Nakahilaran na sa sahig ang mga PT. Ang ilan ay nakastand na sa loob ng planggana na may ihi.
Napaka-OA ni Kiefer. Bumili ng PT kung tama ang bilang niya yung mga higit 30 piraso ang mga iyon na sabay-sabay nilang ginamit. Shit! Mura nito after 15 minutes nilang paghihintay sa resulta. Negative lahat. Napangisi si Gil. Ano? Ipipilit mo pa rin ba? Tanong pa ni Gil pero imbes na sumagot, tumayo na si Kiefer at walang imik na umalis. Masakit ang sikmura at masakit ang ulo ni Gil nang bumangon kinabukasan. After mag-walk out si Kiefer kagabi, umuwi pa rin siya kahit ayaw nang pumayag ng parents niya dahil gabi na. Nagsinungaling lang siya sa magulang nang umalis siya kagabi para puntahan si Kiefer. Ayaw niya magkapatong-patong na ang kasalanan niya sa parents niya, kaya nag-aalala din siya kapag totoong buntis siya. Ano magiging reaksyon ng mga ito? Tiyak na itatanong ng magulang niya kung sino ang ama. Hahanapin ng mga ito. Kapag nalaman na si Kiefer nakabuntis sa kanya, baka atakihin pa sa puso ang papa niya. Hindi pa ito total recover sa unang mild stroke. Ayaw niyang malagay ito sa alanganin dahil sa kanya. Ngunit kung senyalis ito ng pagbubuntis, parang gusto na niya isumpa agad si Kiefer. Kailangan niyang umarte na okay lang. Buti na lang talaga kasama sa training nila noon sa pagiging underground agent ang pag-arte. Parte din kasi iyon kapag nabibigyan sila ng role na spy, kaya kailangan marunong umarte. Kaya kahit masama ang pakiramdam, pinipilit niyang bumangon at ipakita sa magulang na okay lang siya. Dahil masama ang pakiramdam at medyo nahihilo siya, pinili na muna niyang magkotse at wag munang sumakay sa motor. Safety first, ika nga. Binili na muna niya ang mga guard sa bahay nila na maging alerto sa bawat oras. Ganon din ang bilin niya sa mga guard na nakabantay sa pamilya ni Kiefer. Hindi pa man siya nakakalayo sa kanila. 3 van na agad ang humarang sa sasakyan niya at gusto na lang niyang matawa. Kaysa matakot na makita ang sandamakmak na armadong lalaki, ang lumabas at basta nalang binasag ang salamin ng kotse niya para palabasin siya. Hindi na siya nagtangkal lumaban dahil hindi naman siya si Darna para lumaban sa ganito kadaming lalaki na puro armado pa. Walang chances na manalo siya. Worst, baka mapatay pa siya. Mas malaki ang chances na makasurvive siya kung sasama siya ng matiwasay. Agad na nilimas na mga ito ang 2 baril niyang dala at magazine, saka kinaladkad patungo sa isang van. Akala ko ba sabi ni boss, bigatin itong kukunin natin? Bakit parang kumuha lang tayo ng bata? Reklamo na isang lalaki nang umaandar na sila at sakluban ng sakong kulay itim ang mukha niya. Habang ang isa ipinosas ang kamay niya. Huwag ka na magsalita pa. Bayad naman tayo kaya manahimik ka na lang. Wika ng lalaking driver. Hoy, ikaw ba si Gil, Belmonte? Tinangay niyo ako tapos hindi pala kayo sigurado? Napapikit na lang si Gil na muntik nang mapasubsob papauna ng batukan siya ng katabing lalaki dahil sa pananagot niya ng pabalang. Tatanungin ulit kita, ikaw ba si Gil Belmonte? Sumagot ka na maayos kung ayaw mo masaktan. Tiyakin niyo lang na hindi ako makakawala sa inyo dahil ikaw ang unang-unang gagawin kong abono sa lupa. Nagtawa na ng mga lalaki sa loob ng van. Muli naman siyang binatukan ng lalaki. Hoy, tama na yan. Gago ka, baka madamay kami sa'yo. Mahal ko pang buhay ko, baka magalit sa atin si boss. Kapag nalaman niyang sinasaktan mo ang hostage natin. Sira ulo kasing babae to. Masyadong mayabang. Salamat ka't maganda ka't sexy. Kung hindi lang kami papatayin ni boss, bubusalan kita ng pagkalalaki ko. Ngisi nito na malakas na tinawanan ng mga lalaki sa loob. Paano nakuha sa mami sa inyo? Galit na sigaw ni Kiefer nang halos paliparin na niya ang kotse nang makatanggap siya ng tawag na may kumuha sa mommy niya. Nagbanyo lang daw ang mommy niya sa isang Chinese restaurant kasama ng ilang business partner nang hindi na daw ito lumabas mula sa loob ng restaurant. Mga wala kayong kwenta! Sayang lang ibinabayad namin sa inyo. Manalangin kayo na walang mangyaring masama sa mommy ko kundi patay kayong lahat sa akin. Halos lumabas na alitad sa leeg ni Kiefer sa pagkakasigaw niya. Nasa business trip pa naman ang daddy niya. Hindi pa niya masabi dito ang nangyari sa mommy niya. Tsak na baka may mangyari dito na hindi maganda. Bukas pa ng umaga ang balik ng daddy niya. Kailangan mahanap muna niya ang mommy niya. Dali-dali siya nagtungo sa headquarters nila Gil. Tiyak na na-report niya ng mga bodyguard nila ang nangyari sa mommy niya pero pagdating sa headquarters, nagkakagulo-gulo din ang buong team ni Gil na ipinagtaka niya. Hinanap ng mata niya ang dalaga. 2 days niya itong hindi nakita. Hindi pa siya makamove on sa disappointment na hindi pala ito buntis. Akala pa naman niya may pag-asa na ulit sila. Masyado siyang umasa kaya nahihirapan siyang tanggapin.
Napalingon si Kiefer nang marinig niya ang biglang pagbalandra ng pinto sabay pumasok ang 4 na lalaki na pare-pareho ang suot na tactical suit. Kilala niya ang isa. Ito ang kasama ni Gil noong sa resto habang kumakain. Agad na sinaladuhan ng mga ito ng mga pulis na nakakita sa bagong dating. Mula sa isang pinto nakita niya lumabas ang pinakahepe ni Gil na siya lumapit sa 4 na lalaki. Hindi namin siya makita. Mukhang kailangan niya ng expertise ninyo. Kayo may kakayanan para makita si Gil Belmonte. Biglang naalarma si Kiefer sa narinig. Asan si Gil? Malakas na tanong niya na ikidalingon sa kanya ng mga ito na parang noon lang siya napansin. Mr. Guevara. Batay sa kanya ng hepe nang mapatingin sa kanya. Asan si Gil? Ulit niya sa tanong niya. 2 araw na siyang missing, Mr. Guevara. Wala pa kami nakukuhang update kung sino at kung saan siya dinala ng mga tumangay sa kanya. May hinala kami na kung sino man ang tumangay sa nanay mo. Siya rin ang kumuha kay Agent Belmonte. Paliwanag ng hepe. Tinatanong niyo kung sino? Hindi pa ba obvious? Galit na angil ni Kiefer. Alam ko ang ibig mo sabihin, Mr. Guevara. Sa ngayon, nasa courthouse namin silang 3 pero hindi natin sila pwedeng i-detain. Lalo't wala pa tayong proof na sila ang nagpakidnap kay Belmonte at sa mommy mo. Tugon ng hepe. Napamura naman ang hindi oras si Kiefer. Sino pang gagawa noon maliban sa kanilang 3? Wala nang iba. Hindi pa ba iyon malinaw sa inyo? Galit na ni Kiefer nang hindi mapigilan. Relax, Mr. Guevara. Kung magkasama ngayon si Gil at ang mommy mo, I assure you na hindi pa babayaan ni Gil ang mommy mo. Hindi lang basta agent si Belmonte. She will dedicate. That's exactly my point. Alam ko na itataya niya ang buhay niya and I don't like it. Tura ni Kiefer sa lalaki sa harapan niya. Ngayon, kung hindi kayo kikilos para hanapin sila, ako ang gagawa ng paraan para hanapin silang 2. Stand down, Mr. Guevara. Kapag ginawa mo iyan, at kung tamang hinala mo, baka hindi na natin makitang buhay ang mommy mo. At sige, kami nang kikilos. Maghintay ka lang dito. We got it covered. Tugon pa ng lalaki. I'm Zian Gatchalian, Captain of Team Alpha. Pakilala pa nito. Gustong tumaas ang kilay ni Kiefer. Captain pala ito kaya pala iba ang datingan ng tindig nito. Masyadong intimidating pero overall, nabubwisit siyang tingnan nito. Siguraduhin mo lang na maibabalik mo si Gil at ang mommy ko. Baka hanggang sa titulo lang yung pagiging captain mo. Hamon pa ni Kiefer at napangisi naman ang lalaki. Don't worry. I'm the best with my job especially when it comes to the woman who is very special to me. Napakuyom na mga kamay si Kiefer sa sinabi nito. Huwag kang puro daldal, Tisoy. Patunayan mo yung yabang mo. Hindi ka naman siguro puro guwapo lang. Nag-away ba kayong 2? Tanong na isang lalaki sa tabi ng lalaking Zian ang pangalan. Hindi. Ganito lang talaga mag-usap ang mga lalaking kulang sa aruga. Sagot ni Kiefer sabay talikod. Diba? Yun yung sikat na PBA player na nagkaroon ng scandal sa isang Bold Star? The Lightning Duel? Wika ni Rodney na nakasunod ng tingin kay Kiefer na palabas na ng headquarters. The one and only. Mukhang may tama kay Miss Gil. Anas na Daniel. Anong mukhang may tama? Sadyang may tama. Halatang halata naman. Tugon naman ni Diego. Tama na yan. Tara na. Maghanap sa nawawalang tigre. Nagising si Gil na sabuyan siya ng malamig na tubig sa muka. Dahan-dahan siya nag-angat ng ulo at tumingin sa paligid na nakita niya ang 7 lalaki na nakapalibot sa loob ng silid na para lumang kwarto. In fairness, kokonti ngayon ang bantay niya. Asan kaya ang tropa ng mga ito? Kahapon lang ang dami ng mga ito habang nanonood na sinasaktan at pinahihirapan siya. Tinangka pa siyang gahasain ng isa pero mapapatay muna siya ng mga ito bago siya mapakinabangan. Napatay niya ang lalaking iyon gamit lang ang mga hita at binti niya kaya ang ending, sinaktan siya ng ilang mga lalaking nandoon pero nang dumating ang pinakaboss ng mga ito, pinatay ang 4 na lalaking nanakit sa kanya. Hindi niya nakita ang mga boss ng mga ito. Basta narinig lang niya ang mga putok ng baril at nalaman na rin niya dahil sa usap-usapan ng mga lalaki doon na patay na daw yung 4 na lalaki. Hindi daw siya pwedeng patayin dahil may kailangan pa daw sa kanya ang boss ng mga ito. Hanggang sa nawalan siya ng malay dahil sa pambubugbog sa kanya. Ngunit sandali lang siyang nakatulog. Nagpanggap lang siyang walang malay para makapamahinga siya at makapag-isip ng kung paano tatakas. Madali lang sa kanyang makawala sa pagkakaposes niya sa paanan ng kama kung may sapat siyang lakas na labanan ang lahat ng bantay niya. Sa intindi niya, balak siyang i-shotgun wedding pero kanino naman?
Imposibleng si Kiefer ang ipapakasal sa kanya dahil malabong ipakidnap siya nito at hayaang saktan ng mga taong kinuha nito. 2 araw na siyang nasa poder ng mga ito pero mukhang wala pang idea ang mga taga-underground na nawawala siya dahil kung alam ng mga ito, Jack na hindi lilipas ang ilang oras, darating na mga ito para rumesback. Suot niya ang contact lens niya na may access sa database ng underground kaya tiyak niyang nakikita na ng mga ito ang nangyayari sa kanya. At kung totoong buntis siya, tiyak din niyang una pang makakaalam ang mga taga-underground kung buntis ba talaga siya dahil sa vital sign na nakakonect sa buong system ng katawan niya. Sana naman na-report na ng hepe nila ang pagkawala niya sa underground para naman makaganti na siya sa mga impaktong nagpakidnap sa kanya dahil talagang uubusin niya lahat ng bala niya sa ulo ng mga ito kapag nakatakas siya sa pagkakagapos. Erin, gisingin mo na't paliguan mo na maayos. Mamaya padating na si boss at si Judge Mariano. Utos na lalaki nagbuhos ng tubig sa kanya. Napansin niya isang babae na lumapit. Isabay mo na din yung matanda sa kabilang kwarto. Hoy! Seryo, kunin mo yung matandang babae sa kabila. Padating na sila boss. Kailangan maayos ng tingnan ng dalawang ito. Utos na isang lalaki na may hawak ng timba. Sinong matandang babae tinutukoy nito? Napapikit siyang bigla nang kumirot ang puso niya. Hoy! Ikaw! Baka gusto mo naman painumin muna ako ng tubig. Kesa sa ibinuhos mo sa akin, sana pinainom mo na lang ako. Wika niya. Hindi naman ito tumugon pero tumalikod ito at kumuha ng baso ng tubig. Ininom naman niya iyon agad. Pakiramdam niya nagkaroon siya kahit papaano ng konting lakas. OMG! Kale, anong ginawa nila sa'yo? Bulalas na isang boss ng babae na ikinaangat ng ulo niya para tingnan ang bagong pasok na matandang babae na tinutukoy ng mga ito kanina. Mrs. Guevara! Bulalas niya. Madumi ang maganda nitong dress. Bali ang takong ng isa nitong sapatos at sabog-sabog din ang buhok. Kita din ang ebidensya na sinaktan din ito dahil sa tuyong dugo sa sulok ng labi nito. Anong ginawa niyo sa kanya? Pakawalan niyo si Gail! Mga animal kayo! Mga wala kayong puso! Pati babae pinapatulan niyo! Mga walang Mrs. Guevara! Sigaw ni Gail na bigla nalang ito sampalin ng isang lalaki at bumagsak ito sa sahig. Magsalita ka pang matanda ka. Magkikita na kayo ng anak mo sa sementeryo. Gago kayo! Matatapang lang kayo dahil mga lalaki kayo. Bakit hindi mo akong pakawalan dito nang malaman natin kung sino sa atin dalawang unang paglalamayan? Hamon ni Gail na pilit na nagwawala sa pagkakatali. Huwag na kayong maliligalig. Wala na din naman na kayong magagawang dalawa. Hoy, Erin, ligawan mo na ng sabayan at bilisan mo. Anytime soon, nandito na sila boss. Papadala ko dito ang susuotin nila. Wika pa na lalaki saka lumabas. Tinulungan naman ng ilang panlalaki na itayo ang ina ni Kiefer. Saka pabalyang binitawan sa kama. Mrs. Guevara! Oh my God, Iha! Anong ginawa nila sa'yo? Bulalas pa nito nang makabangon at hawakan siya sa hita. Okay lang po ako, ma'am. Kayo ba ayos lang kayo? You doesn't look okay. Your face is swollen. Baka sa boss nito ang labis na pag-aalala. Wala na siyang marinig na galit sa boss nito tulad noon. Hindi niya alam kung ano bang itsura niya ngayon basta ang alam niya, masakit ang katawan niya. Yun lang. Kung namamagama na mukha niya marahil yun sa suntok at sampal na inabot niya sa mga lalaki kahapon. Paano kayo nakuhat na dala dito? Tama na pag-usap. Wika ng babae na nagngangalang Erin na lumapit ito sa kanila. Nag-angat siya ng mata at tinignan nito. Gusto ni Gail na kumunot ang noo at magsalubong ang kilay. Tinignan niya ito mula paa hanggang ulo. Masamang itsura nito. Makapal ang kilay at merong makapal na salamin. May malaking nunal sa gitna ng kilay nito. Malapad ang ilong at 1 seat apart ang spacing ng ngipin nito pero napansin niya ang kilos ng mga mata nito na parang meron itong gusto iparating sa kanya. Magsitalikod kayo. Ano kayo, sinuswerte? Baka gusto niyo sumunod sa tropa niyo. Naglalakbay na sa purgatorio. Uunahan niyo pa si boss makita ang hubad ng katawan ng bride niya. Gusto niyo sumbong ko kayo? Wika ng babae. Napapamura naman ang mga lalaki na tumalikod. Pasimple naman lumapit ang babae sa kanya habang kunwari hinuhubaran siya ng damit. Kaya mo ba lumaban? 7 lang silang nasa loob. Madali silang pabagsakin lahat pero marami nasa labas. Hindi ko kakayanin mag-isa. Nasa labas ang buong Alpha Team. Naghihintay lang ng go signal. Bulong nito sa kanya na halos hindi na niya marinig. X-113. Dugtong pa nito. Hindi na siya tumugon nang lumayo ito.
Nilingon niya ang ina ni Kiefer. Masakit pa ang buong katawan niya pero kaya niya. Pero hindi niya kakayaning alalayan ang ina ni Kiefer. Kaya ko nang maligo mag-isa. Ikaw na lang bahala kay Mrs. Guevara. Hindi kita pwedeng kalagan sa pagkakatali mo. Pangit lang ako, miss, pero hindi ako tanga. Wika pa nito na tinawanan ng mga lalaki. Kapag tinanggalan kita ng gapos, it's either napatayin ako ni boss o ikaw ang pumatay sa amin. Habang sinasabi yun ng babae, nagpakilalang X-113, tanggal na ang poso sa likuran niya. Naramdaman ni Gail ang paghawak sa kanya ng ina ni Kiefer. Pumikit lang siya, saka umiling para patahimikin ito. Tara na, ang bagal naman. Wika ni Irene sabay tango. Tumango din siya kasabay ng paghagas nito ng baril sa kandungan niya. Sa loob lang ng ilang segundo, isa-isang tumumba ang 7 lalaki na may mga tama ng bala. Kaya niyo po ba? Tanong pa ni Gail sa matanda na shock pa rin sa nasaksihan. Mga naka-silencer ang baril nilang ginamit kaya walang nilikhang ingay. Napatingin sa kanya ang ginang saka napipilitang tumango. Si Agent X-113 na po muna bahala sa inyo. I can't protect you by now. Pag-amin niya rito. Umalis na tayo rito. Kailangan natin magiligtas. Wika ng ginang. Tara na. Wika ni Agent X-113 na may ikinabit sa tenga. We're heading out. In your position, get ready. Wika nito saka inalalayang makatayo ang ina ni Kiefer. Shit! Bulalas ni Gail na nagtago sa malaking puno. May tama siya ng bala sa balikat pero wala na siyang bala. 2 grupo ang kalaban nila at hindi niya alam kung sino ba ang totoong kalaban dahil binabaril na isang grupo ang grupo nila at grupo nila Regan. Si Regan ang mastermind ng pagkidnap sa kanya at ipapakasal sila nito kay Gerald para makuha ang pera na nasa pangalan niya. Pero nagulat siya na saktong makita niya ang 3 magkakapatid. Meron mula kung saan na bumaril kay Regan na agad nitong ikinamatay. Ganon din kay Gerald na tinamaan na rin pero nakatakbo pa itong palayo. Isa lang ang sigurado niya. Hindi lang ang grupo ni George ang kalaban nila kundi may isang grupo pa pero ang malinaw na target ng kabilang grupo ay ang 3 magkakapatid at mukhang sure to kill ang utos sa mga ito. Kung anong dahilan, hindi pa sigurado. Marahil meron ding atraso ang mga ito sa mas malaking tao. Hey, I'm out of bullets! Sigaw niya sa babaeng nagpakilalang Irene. Same here. We need to run as fast as we can. Can you do that? Sigaw pa nito. Nakuha na ni Zia ng ina ni Kiefer at nailayo. Hindi sila maaring umalis na lang at hayaang mamatay ang mga kidnappers nila. Kailangan nilang mahuli ng buhay kahit isa sa 3 pero sobrang dami ng kalaban. Nag-request na ng police backup si Zian pero gaya sa mga pelikula, mukhang kailangan munang masaktan ang bida bago dumating ang mga ito. Saan ba kasi manggagaling ang pulis na tinawagan ni Zian? Sa Pluto? Inis na tanong ni Gail. We're in part of Antipolo. Hindi ko alam kung saan lupalop kumuha ng backup ang Vegeta na yun. Kumunot ang noo ni Gail pero hindi na niya sinatinig ang gustong itanong kung sino si Vegeta dahil parang alam na rin niya kung sino. Let's go! Utos nito. Tumango naman siya. Agad na tumakbo ang babaeng kasama niya. Susunod na sana si Gail nang tamaan ng mata niya si George na tumatakbo sa kabilang direksyon. Kaya imbes na sumunod kay Irene, si George ang sunundan niya. Napamura pa siya na makita ang nakabulagta na ding katawan ng bunsong kapatid ng mga ito na si Gerald. Kailangan niya mahuli ng buhay si George dahil tiyak na merong isang malaking grupo ang nakabanggaan ng mga ito at kailangan nilang malaman kung sino iyon. Nagpalingon-lingon sa paligid si Gail. Hindi na niya makita si George. Tanging puro sakyan ang nandoon. Hindi niya makita si George. May tama ito sa nakita niya kaya sigurado siyang hindi na ito makakalayo. Wala na din siyang naririnig na palitan ng putok. Ibig sabihin lang, ubos na ang grupo ni George at mukhang walang intensyon na makapagbakbakan sa grupo ng underground ang mga kalaban ni George. Sadyang ang grupo ng lalaki ang naturang pakay ng mga ito. Naging alerto ang mga mata niya at nagpaikot-ikot ng tingin. Kasabay ng likot ng mata ang dulo ng baril niyang nakaturo kung saang direksyon siya nakatingin. Kasabay ng pagtunog ng putok ng baril, ang paghagibis at paglangit-ngit ng preno ng isang sakyan sa likuran ni Gila. Paglingon niya, nakita niya si George na may hawak na baril na sunod-sunod na ipinaputok. Dahil sa kotseng humarang sa pagitan nila, naging proteksyon niya iyon. Pagangat niya ng baril para sana barilin din si George, bigla na lang itong bumagsak sa semento na may butas sa noo. Napalingon siyang muli sa likuran niya.
Merong sniper na bumaril kay George, kaya napamura na lang siya at hinintay na patayin na din siya ng sniper ngunit walang tumamang bala sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, Gail! Napalingon si Gail nang marinig ang pagtawag ni Zian. Napatingin siya sa kotseng itim na nakaharang. Buong akala niya si Zian ang driver ng sakyan. Kung ganoon, sinong nasa loob ng kotse? Noon naman, isa-isang dumating ang grupo ni Zian, kasama ang babaeng pangit. Lumapit naman siya sa kotse. 3 bala ang kitang lumusot sa salamin. Pakiramdam ni Gail, huminto ang ikot ng mundo niya nang makita si Kiefer. Nakalaylay na ang ulo nito kasabay ng kamay nitong puro dugo. Nang buksan niya ang pinto. Isa-isang nag-unahan sa pagtulo ng luha sa mata niya nang sinapo ang mukha ni Kiefer. Oh God! Kiefer! Kiefer, wake up! Kiefer! Pilit na ani niya na inaalog ang pisngi ng binata habang panay ang sigaw niya ng tulong. Agad naman lumapit ang mga kaibigan at inalis si Kiefer sa loob ng kotse. May bumubulwak na dugo sa dibdib nito. Agad itong tinignan ni Zian sa mabilis ang bawat kilos ng kaibigan nang wasakin ito ang damit ni Kiefer. Binigyan nito ng CPR ang binata na ilang minuto din ang itinagal bago nito na-revive si Kiefer. Mabilis siya lumapit dito na magdilat na ito ng mata. Kiefer! Panay ang singhot ni Gail at pag-agos na luha habang nakatingin sa binata na halatang sobrang hina. I'm sorry. I'm late. Sunod-sunod ang iling ni Gail. Bakit ka pumunta dito? I want to save you. Kiefer naman eh. Ngumiti ng bahagya si Kiefer sa kaunti-unting pumikit. Kiefer, huwag kang matutulog. Please, dadaling ka namin sa ospital. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Ayoko maging single parent, Kiefer. Kailangan ka namin ng baby natin. Wika ni Gail. Napatingin si Gail sa kamay niya na nakahawak sa kamay din ni Kiefer nang humigpit iyon sa pagkakahawak sa kanya. I won't. I'm just too weak. Don't let go of my head. Baka hindi na ako makabalik kung bibitawan mo ko. I won't. Promise. I would die with you. Wika ni Gail na pahikbi-hikbi. Bagyang umiti si Kiefer at tuluyan ng pumikit. Napabalikwas ng bangon si Gail at iniikot ang paningin sa buong paligid. Napagtanto niyang nasa ospital siya. May nakakabit na dextrose sa kaliwang braso niya. Daman niya ang kirot sa balikat niya na dahil sa tama ng bala. Bukod doon, wala na siyang ibang nararamdaman. Anak! Bungad ng ina nakapapasok lang sa pinto kasunod ang papa niya na may daladalang bag. Greg, tumawag ka na doktor. Sabihin mo gising ng anak natin, bilisan mo! Utos ni Carol sa asawa na tuwang-tuwa na nilapitan ng anak at niyakap. Ma, si Kiefer. Kumusta si Kiefer? Tanong ni Gail. Hindi agad nakasagot ang ina na halatang ayaw sagutin ang tanong niya. Wala na siya, anak. Naumid ang dila ni Gail sa narinig. Ilang minuto din siyang natameme. Bumalik lang siya sa wisyo nang pumasok ang doktor pero mabilis siyang nakababa ng kama niya at inalis ang nakabit na dextrose na ikinagulat na lahat. Ganon din sila Marco at April na kapapasok lang din. Bitiwan niyo ako! Gusto ko makita si Kiefer! Anak, hindi ka pa magaling. Magpalakas ka muna, dahil saka natin pupuntahan si Kiefer. Wika ng ama niya na pilit, siyang pinipigilan ni Marco at ng ama. Ayoko! Gusto ko ngayon! Gusto ko ngayong makita! Napangibit si Gail nang biglang makaramdam siya ng matinding kirot sa puson, dahilan para manghina ang tuhod niya at unti-unting mapaluhod sa sahig. Labis namang nag-alala ang pamilya niya na agad siyang binuhat pabalik ng kama. Agad naman nag-utos ang doktor sa isang nurse na kasama nito ng gamot. Oh my God! She's bleeding dito! Bulalas ni April nang makita ang bahid ng dugo sa braso ni Marco nang buhatin siya. Bago pa makapagsalita si Gail, unti-unti nang nagdilim ang paningin niya. Hindi mo pwedeng desisyonan ang buhay ng anak natin. Nandiyan na yan. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin. Look what you've done. She almost lost her baby. Our grandchild. Napaiyak namang nasapo ni Carol ang muka. Hindi niya akalain na mag-hysterical ang anak sa sinabi niya. Ang gusto lang naman sana niya bumalik sa tahimik na mundo niya ang anak niya. Yung malayo sa panganib.
Oo, napatay na ang tatlong magkakapatid pero hindi pa rin mawala sa isip niya na ilang beses nang muntik na mamatay ang anak nila dahil lang sa pamilya ng lalaking ama ng anak nito. Hindi nila alam na may relasyon pala ang dalawa at ngayon ay buntis ang anak nila. Ayon sa doktor, mahina ang kapit ng bata kaya pinayuhan sila ng complete bed rest habang pinakakapit ang sanggol. Ang akala niyang paglayo kay Kiefer sa anak nila ay makatutulong para mabawasan ang stress ng anak, pero muntik pa iyong maging mitya ng buhay ng apo nila. Kiefer is still not awake. Balak na itong dalhin ng pamilya nito sa ibang bansa para doon ipagamot. Ayon sa doktor, kapag hindi pa nagasing si Kiefer within 48 hours, idedeklara na itong comatose. Tinamaan ng bala ang liver ni Kiefer at umabot ito sa critical condition bago nadala sa ospital. Nalaman nilang iniharang ni Kiefer ang sakyan nito para iligtas si Gayla. Sumunod ito sa mga magre-rescue kay Gayla. Nalingid sa kaalaman ng mga pulis. Kinidnap ang anak nila dahil sa perang nasa pangalan ng anak nila dahil hindi ito pwedeng mamatay. Balak ng mga ganid na magkakapatid ipakasal si Gail, isa sa tatlo. At kaya nandoon ang ina ni Kiefer ay para ito ang magsilbing witness sa magiging kasalan.